Sa ilalim ng ibabaw ng mundo ay may naninirahan na isang lihim na grupo ng sinauna at malalaking nilalang parang Diyos. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanila na umahan at wasakin ang ating lipunan ay ang regular na pagsasakripisyo ng tao. Ipinapakita na maraming lihim na laboratorio ang itinatag sa buong mundo upang isagawa ang prosesong ito. Sila ay nakakahanap at nagsasakripisyo ng daan-daang kabataan bawat buwan upang mapayapa ang mga nilalang parang Diyos na ito. Sa isa sa mga laboratorio sa Amerika, si Steve, isang engineer, ay nagrereklamo tungkol sa kanyang buhay may asawa kasama ang kanyang kasamahan na si Gary. Ang dalawa ay papunta na sa kanilang mga workstations nang lapitan sila ng punong kimiko ng laboratorio na si Lynn. Siya ay nababahala at ibinunyag na ang isang katulad na laboratorio sa Stockholm ay nabigo sa kanilang tungkulin. Ngayon, nasa kanila at sa laboratorio sa Hapon ang responsibilidad na tuparin ang kanilang kota ng mga sakripisyong tao. Bagamat sila ay nabigla sa balita, siniguro nila kay Lynn na hindi nila ito papalaya. Sa ibang lugar, sa isang malapit na universidad, si Dana ay naghahanda ng kanyang bag para sa isang darating na weekend trip. Di nagtagal, sumama sa kanya ang dalawa niyang malalapit na kaibigan na sina Jules at ang kanyang boyfriend na si Kurt. Ang trio ay nagdala ng kanilang mga bagahe at ito ay ikinarga sa isang camper van. Pagkaraan ng ilang sandali, sumama rin ang ibang miyembro ng kanilang grupo na sina Stoner Marty at transfer student na si Holden. Si Kurt ang nagmaneho at sila ay nagtungo sa cabin ng kanyang pinsan sa malapit na kagubatan. Walang kaalam-alam ang mga estudyanteng ito na sila ang magiging susunod na grupo ng mga sakripisyong tao. Sa daan patungo sa cabin, ang grupo ay dumaan sa isang tunnel sa bundok. Hindi alam na sila ay papasok na sa isang invisible one-way dome. Sa wakas, sila ay nakarating sa kanilang destinasyon at lahat ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga gamit. Si Holden ay pumasok sa kanyang kwarto kung saan nakita niya ang isang nakakatakot na larawan na naglalarawan ng isang kabayong kinakalatan. Ito ay nagpaiba sa kanya at tinanggal niya ang larawan. Upang matuklasan na ito ay nagtatago ng isang one-way mirror. Sa kabilang bahagi ay si Dana, nakasalukuyang nagpapalit ng damit sa kanyang sariling kwarto. Mabilis na ipinakita ni Holden ang salamin sa lahat at nagpalit ng kwarto kasama si Dana. Kung gusto ninyong panoorin akong magpalit ng damit, okay lang sa akin, wika niya. Sa laboratorio, sina Steve at Gary ay pinapanood ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera sa cabin. Sila ay gumagawa ng huling paghahanda upang simulan ang proseso ng ritual na pagsasakripisyo. Samantala, ang mga kabataan ay nagsimula ng isang party sa pamamagitan ng paglalabas ng mga inumin at pagpatay ng musika. Naglaro sila ng Truth or Dare, at ngayon ay turn na ni Dana. Sa sandaling pinili niya ang Dare, isang lihim na cellar door ay biglang bumukas sa likuran nila, habang ang natitirang grupo ay natigilan. Sinubukan ni Jules na pilitin si Dana na pumasok sa cellar. Si Dana, na ayaw magpakita ng takot, ay kumuha ng flashlight at nagpa siya na tuklasin ang cellar. Nakita niya na ito ay puno ng mga kakaibang anti-gang gamit mula sa mga naunang may-ari. Di nagtagal, sumama ang buong grupo sa kanya sa basement at sama-sama nilang tiningnan ang misteryosong silid. Si Dana ay kumuha ng isang lumang journal malapit sa kanila, at agad na lumapit ang grupo para basahin ito. Lumalabas na ang diary ay pagmamay-ari ng isang nagngangalang Anna Patience Buckner, na namuhay noong 1903 kasama ang kanyang sadistikong pamilya na pinamumunuan ng patriarkang si John Buckner. Habang binabasa ni Dana ang huling mga salita sa diary, ang mga bangkay ng pamilya Buckner ay kakaibang bumangon mula sa isang malapit na libingan. Nang gabing yon, si Marty, na lasing sa weed, ay nagsabi kay Dana na may kakaibang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagpapakita si Jules ng ugali ng isang dumb blonde, gayong siya ay matalino. Si Kurt naman ay biglang nagpakita ng ugali ng isang high school jock gayong siya ay isang sociology major na may full academic scholarship. Ibinahagi niya ang kanyang teorya na maaaring may mga puppeteer na kumokontrol sa kanila. Parang hindi ko gusto ang weed. Pero, sabi ni Marty, ngunit bin-rush off lang ni Dana ang kanyang sinabi. Samantala, ang magkasintahan ay nagsimulang magselosan sa kagubatan. Hindi alam na isang silid na puno ng mga lalaki ang nakamasid sa kanila. Binukasan ng mga engineer ang artipisyal na pheromone mist at tinanglo ang daan patungo sa isang clearing kung saan maaaring magkaroon ng kanilang munting-uting ang magkasintahan. Lahat sa laboratorio ay nanunood habang sina Jules at Kurt ay nagmamahalan sa lupa. Sa romantikong sandaling iyon, dumating ang mga Buckner at sinaksak ng isang patalim ang kamay ni Jules. Si Kurt, na natakot, ay tinusok din sa likod, ngunit nagawa niyang mapatamba ang isa sa mga bangkay. Habang lumalala ang gulo, si Jules ay tumakbo palapit sa kanyang boyfriend, ngunit siya ay hinayla at dinala ng isa pang zombie. Si Kurt ay walang magawa kundi manood ng may pangamba habang pinugutan ng ulo ng mga halimaw si Jules gamit ang isang lag-ari. Ililigtas kita, pero, nasaan ang aking martilyo? Sabi ni Kurt. Sandali pagkatapos, ang mga engineer ay nagdasal bago buksan ang isang underground mechanism. Ito ay nag-drain ng dugo ni Jules patungo sa isang pipeline sa ilalim ng lupa na nagtungo sa isang libingang bato. Sa cabin, si Marty ay uminom ulit ng weed para hindi marinig ang mga boses na naririnig niya. Hindi makakatulong yan, sabi niya.
Nagpa siya rin siyang umihi sa labas. Ngunit biglang lumitaw ang sugatan at duguan na si Kurt at hinayla siya pabalik sa cabin. Sinabi ni Kurt sa grupo na si Jules ay wala na at dapat nilang barikedahan ang lahat ng pinto at bintana. Naguluhan si Dana at tumangging sumunod, at binuksan ang pinto para hanapin ang kanyang kaibigan. Ngunit ito ay naging isang masamang desisyon dahil nakita niya ang isang nakakatakot na tanawin. Ang zombie ni John Buckner ay nakatayo sa balkonahe at inihagis ang pinugot na ulo ni Jules. Sumigaw si Dana sa takot habang ang mga lalaki ay kung paano man ay nakapag-lock ng pinto. Sinabi ni Kurt na kahit anong mangyari, dapat silang manatiling magkasama. Nang marinig ito, pinindot ni Gary ang isang button na nagpapakawala ng gas sa mga vent ng cabin, na nagpapababa ng cognitive function ng mga tao. Si Kurt ay huminga ng gas at biglang nagbago ang kanyang isip. Sinabi niya sa grupo na dapat silang maghiwa-hiwalay upang mas maraming lugar ang matuklasan. Di nagtagal, isang zombie ang bumagsak sa harapang pinto, na nagtulak sa grupo na maghiwalay at magtago sa kani-kanilang mga kwarto. Pagkatapos, pinindot ng mga engineer ang isa pang button na naglock sa lahat ng mga pinto ng kwarto. Samantala, habang sinasarado ni Marty ang isang bintana, aksidente niyang nataman at nabasag ang isang lampara. Napansin niya ang isang maliit at nakatagong kamera sa loob nito. Nagulat si Marty at hinayla ang isang mahabang cable na nakatago sa loob ng dingding ng kanyang kwarto. Napagtanto niya na tama ang kanyang hinala, may mga taong nanunood sa kanila. Sa kasamaang palad, bago niya may palm sa iba, nangyari ang trahedya. Ang bintana sa likuran niya ay biglang bumukas, at ang bangkay ni John Buckner ay hinayla siya palabas. Lumaban si Marty ng buong tapang para iligtas ang kanyang buhay. Sinuntok niya ang zombie gamit ang kanyang thermos flask at nagawa niyang lumikha ng distansya. Ngunit ang bangkay ay naghagis ng patalim na tumama sa likod ni Marty. Ang kahabag-habag na si Marty ay bumagsak sa lupa, sumisigaw ng tulong. Ngunit walang nakikinig sa kanyang mga panawagan. Hinayla siya ng bangkay papunta sa isang malapit na libingan. Tulad ng dati, binuksan ng mga engineer ang pipeline, at ang dugo ay damaloy patungo sa ilalim ng lupa sa libingang bato. Nag-uga ang lupa habang tinatanggap ng mga Diyos ang pangalawang sakripisyo. Samantala, si Dana ay nakulong at nagpapanik sa kanyang kwarto. Lalo siyang nabahala nang may isang undead na papunta sa kanyang bintana. Sa kabutihang palad, si Holden ay sumaklolo sa kanya sa pamamagitan ng pagbasag ng salamin sa pagitan ng kanilang mga kwarto. Hinayla niya si Dana sa kanyang gilid, at agad na sinimulan ng dalawa ang pagbarikada sa mga bintana. Sa puntong ito, natuklasan nila ang isa pang trapdoor sa sahig. Napagtanto nilang wala ng ibang paraan upang makatakas, kaya't pareho silang lumusat dito. Sa sandaling sila ay bumaba, nakita ni Dana ang isang nakakatakot na katotohanan. Nasa silid torture sila na nabanggit sa journal. Sinimulan nilang maghanap ng posibleng labasan nang biglang may isang bangkay na humila kay Holden sa trapdoor. Hinayla siya pataas, ngunit nagawa ni Dana itong pigilan sa pamamagitan ng pagtusok ng crowbar sa leeg nito. Pagkatapos, kumuha siya ng kutsilyo at galit na sinaksak ang undead ng ilang beses. Sa eksaktong sandaling yon, isang pinto sa dingding ng silid torture ay bumukas. Naghanda ang dalawa sa pagdating ng mas maraming zombie. Ngunit sa halip ay nakita nila si Kurt na dumaan sa pinto. Mabilis niyang inakay ang dalawa palabas ng silid torture. Sa labas, sumakay sila sa kanilang camper van, at si Kurt ang nagmaneho upang tuluyang makatakas sa impyernong lugar na yun. Biglang nagbago ang eksena, at makikita natin na nabigo ang Japan sa kanilang sakripisyo sa mga Diyos. Ngayon, nasa mga kamay na nina Steven at Gary ang responsibilidad na tuparin ang kota ng pagsasakripisyo ng tao sa anumang paraan. Lalo lamang silang natakot nang mapansin nilang patungo ang van sa tunnel ng bundok. Biglang naalala ni Gary na bukas pa rin ang daan at napagtanto niya na nagkamali siya. Lumalabas na hindi pa nagsisimula ang demolition team ng pagsabog dahil sa isang teknikal na issue. Kaya tumakbo siya sa Pyrotechnics Department at personal na inayos ang problema. Sa wakas, naisagawa ni Gary ang operasyon, at sandali pagkatapos, sumabog ang tunnel. Malalaking bato ang bumagsak, at ang grupo ng mga nakaligtas ay napilitang umatras ng kanilang van. Sila ay nakulong dahil ang tunnel ang tanging daan palabas ng kagubatan. Gayunpaman, napagtanto nilang may malaking puwang sa pagitan ng kanilang kinaroroonan at ng daan sa kabilang side. Nag-isip si Kurt ng plano. Kukunin niya ang kanyang motorsiklo na nakakabit sa likod ng van at susubukang tumalon sa kabilang side gamit ito. Pagkatapos, tatakbo siya sa pinakamalapit na bayan para humingi ng tulong. Bumalik siya at pinatakbo ng buong bilis ang motorsiklo patungo sa puwang. Sa isang sandali, mukhang ligtas siyang makakarating sa kabilang side. Sa kasamaang palad, tumama siya sa isang invisible force field. Agad na namatay si Kurt at nahulog sa isang malalim na hukay kasama ang kanyang wasak na motorsiklo. Dahil dito, sumigaw sa takot ang dalawang natitirang kaibigan at bumalik sa loob ng camper. Nagkaroon sila ng tensyonadong usapan kung saan sinabi ni Dana na tama pala si Marty mula sa simula. May mga taong nanunood at kumokontrol sa bawat galaw nila. Hindi sila makakatakas hanggat hindi nila nalalaman kung sino ang nasa likod nito. Sa kasamaang palad, isang bangkay ang lumitaw sa loob ng camper. Tinusok nito si Holden sa lalamunan gamit ang isang matulis na patpat, na agad siyang ikinamatay. Sumigaw sa takot si Dana habang nawawala ng kontrol ang camper at bumangga sa isang malapit na lawa.
Habang lumulubog ang sasakyan sa tubig, sinubukan ng zombie na hawakan ang binti ni Dana. Ngunit desperado siyang sinipa ito sa mukha at kung paano man ay nakalangoy siya sa ibabaw. Sa laboratorio, lahat ng empleyado ay nagsimulang magdiwang ng malakas. Lumalabas na 4 na sakripisyo ay sapat na upang mapayapa ang mga Diyos. Ang pagkamatay ng isang birhen. Sa kasong ito si Dana ay opsyonal. Hindi mahalaga kung mabuhay siya o mamatay, basta't siya ay magdusa sa kamay ng mga halimaw. Samantala, si Dana ay gumapang papunta sa baybayin ng lawa at napagtanto na lahat ng kanyang mga kaibigan ay patay na. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang paghihirap dahil ang zombie na sumalakay sa kanya sa loob ng van ay lumitaw mula sa lawa. Lumakad ito patungo kay Dana, na nakahiga dahil sa pagod, at sinimulan siyang sakalin. Sa kabilang banda, lumapit si Gary sa demolition team at nagbiro tungkol sa halos pagkabigo ng misyon. Ngunit iginiit ng team na hindi nila natanggap ang kanilang mga order dahil may power glitch sa kanilang sistema. Maliwanag na may nagpakialam sa mga cable na nakatago sa killing field. Biglang tumunog ang telepono sa control room, at sinagot ito ni Steve. Ang direktor ng laboratorio ay nasa kabilang linya, at may masamang balita siya. Lumalabas na isa sa mga estudyante, bukod kay Dana, ay buhay pa, at hindi pa tapos ang ritual. Samantala, si Dana ay malapit ng saksakin, ngunit biglang bumagsak ang zombie sa likuran niya. Si Marty pala ang gumawa nito, na himalang nakaligtas. Buhay pa ako, sabi ni Marty. Pagkatapos, tumakbo sila papunta sa isang libingan, at dinala ni Marty si Dana sa loob nito. Sa malaking pagkagulat ni Dana, nakita niya na ang libingan ay isang malaking tunnel. Mayroon ding mga pira-pirasong labi ng isang zombie sa malapit. Ipinakita na si Marty ang nakapatay sa halimaw na humila sa kanya sa libingan. Siya rin ang nagdulot ng power glitch na binanggit ng demolition team. Pagkatapos nito, ipinakita ni Marty kay Dana ang isang elevator na kanyang natuklasan sa ilalim ng libingan. Maliwanag na sa mga kabataan na may nagpadala ng mga zombie para sa kanila. Kung gusto nilang makatakas, ang tanging paraan ay bumaba, kaya't sumakay sila sa elevator kasama ang putol na braso ng zombie. Pagkaraan ng ilang minuto, dinala sila ng elevator sa malalim na network ng mga dungeon. Sa dakong huli, nakita nila ang iba't ibang uri ng halimaw na nakakulong sa mga glass cage. Sa pagkakataong ito, biglang napagtanto ni Dana ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga taong nasa likod ng lahat ng ito ay pinili kung anong uri ng halimaw ang kanilang haharapin. Siya ang kumuha ng journal, na hindi sinasadyang nagpili ng mga zombie at nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Buti na lang hindi ko napili ang mga leprechaun, bulong niya. Samantala, sa control room, pinapante ni Gary ang isang security guard sa elevator. Gusto niyang patayin si Marty upang makumpleto ang ritual. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng elevator, at nakita ng security guard ang dalawang nakaligtas. Sa isang stroke of luck, ang braso ng zombie ay humawak sa mga binti ng guard, na nagdulot ng pagkagambala sa kanya. Sinamantala ito ng dalawa para patayin siya at kunin ang kanyang baril at isang patalim na malapit. Pagkatapos, tumakas sila at nakarating sa isang hallway na puno ng mga pinto. Biglang nagsalita ang isang babae sa speaker system. Sinabi niya na sumuko na sila at hayaan ang sarili na maging sakripisyo. Gayunpaman, nagtago ang mga nakaligtas sa isang operator room bago sila pinagbabaril ng isang squad ng mga guard. Napagtanto ni Dana na may control system malapit, at sinuntok niya ang isang malaking pulang button. Nagdulot ito ng pagbukas ng lahat ng pinto sa hallway, na nagpakawala ng isang hukbo ng mga halimaw. Ang buong squad ng mga guard ay agad na napabagsak ng iba't ibang demonyo na ngayon ay malayang gumala sa laboratorio. Sa kabilang banda, sina Gary, Steve, at Lynn ay nakakulong sa main control room, na override na ang kanilang mga depensa, at walang paraan para makalabas. Samantala, sina Dana at Marty ay mabilis na lumabas ng operator's room at tumakas sa isang butas sa hallway. Sa control room, nagawa ng mga halimaw na sirain ang pintuang bakal. Sinubukan ni Steve na pigilan sila gamit ang kanyang machine gun. Samantala, inilagay ni Gary ang code para sa escape hatch na papunta sa ibaba. Sa kasamaang palad, sumabog ang control room, na nagdulot kay Steve na maitapon sa hangin. Isang nakakatakot na halimaw na parang isda ang lumapit sa kanya at kinain siyang buhay. Sa kabutihang palad, nagawa ni Gary na buksan ang hatch at tumakas sa control room sa huling sandali. Tumakbo siya sa isang madilim na hallway, ngunit hindi siya nakalayo ng matagal. Nakasalubong niya si Dana, na sinaksak siya sa dibdib gamit ang kanyang patalim. Pagkatapos nito, ibinigay ni Marty ang baril kay Dana, at nagpatuloy sila sa pagtakas papunta sa tunnel. Sa dakong huli, nakarating sila sa isang silid na napapaligiran ng 5 libingang bato. Sa puntong ito, lumitaw ang direktor ng laboratorio at sa wakas ay sinabi sa kanila ang katotohanan, kung hindi nila gagawin ang sakripisyo. Ang mga Diyos na namumuno sa mundo ay babangon muli at magdudulot ng malaking kaguluhan. Sinabi niya na sisikat ang araw sa loob ng 8 minuto, at kung gusto ni Dana na iligtas ang sangkatauhan, kailangan niyang patayin si Marty. Lubos na nanginig si Dana sa katotohanan ito. Itinaas niya ang baril sa kanyang kaibigan. Si Marty ay nanlilisik sa hindi paniniwala habang napagtanto niya ang gagawin ni Dana.
Ngunit bago pa man mapaputok ni Dana ang baril, isang werewolf ang sumugod mula sa mga anino at kinain siya sa leeg. Dahil sa sakit, nahulog siya malapit sa direktor. Naglaban sina Marty at direktor para makuha ang baril. Pagkatapos ng matinding labanan, nakuha ni Marty ang baril at pinaputok ang lahat ng bala sa werewolf. Tumakbo ito na umiiyak, at nagawa ring mabuhay si Dana. Pagkatapos, ibinaling ni Marty ang kanyang atensyon sa direktor at itinulak siya sa malalim na hukay. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanilang kabayanihan ay walang kabuluhan dahil nabigo ang ritual. Ang dalawang magkaibigan ay umupo at nagbahagi ng huling yosi. Nagwakas ang pelikula nang may isang higanteng kamay na sumulpot mula sa mga hukay at winasak ang laboratorio.